Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Si Haring Fernando ang hari ng Berbanya. Siya'y iginagalang ng lahat, mahirap man o mayaman. Pantay siyang humatol sa lahat ng kanyang nasasakupan. Kanyang tinitimbang ang mga desisyong bibitawan. Dahil dito, siya'y hinangaan ng mga hari sa iba pang kaharian. Ang kanyang butihing asawa ay si Doña Valeriana. Siya'y ubod ng ganda at walang katulad ang kabaitan. Mayroon silang 3 anak na lalaki na pinakamamahal. Si Don Pedro ang panganay na may magandang tindig. Si Don Diego ang pangalawa na may pagkamahiyain at mahinahon magsalita. At si Don Juan na bunso, siya'y mabait at mapagmahal. Isang araw, nagtanong si Haring Fernando sa kanyang mga anak kung anong ibig ng mga itong tahakin. Pinapili sila kung nais ba nilang maging hari o maging pari. Ang pinili ng 3 ay maging hari, kung kaya't sila ay sinanay na humawak ng espada. Naging maganda ang pamumuno ni Haring Fernando sa kaharian ng Berbanya. Walang kaguluhang nagaganap, sa halip ay lalo pa itong nanagana at punong-puno ng saya sa loob ng kaharian. Isang gabi ay bigla na lamang nagkaroon ng masamang panaginip ang hari. Si Don Juan daw ay napahamak at pinatay ng 2 lalaking hindi niya makilala. Matapos mapaslang ay itinapon ang katawan nito sa isang balon. Nagising ang hari na may matinding kalungkutan. Nagkasakit siya ng malubha. Naging mahina at payat ang kanyang katawan. Sinubukan nilang lumapit sa iba't ibang doktor kung ano ang sakit ng hari. Subalit walang makatukoy nito. Hanggang sa isang manggagamot ang nakatuklas. Ayon sa kanya, ang sakit ng hari ay dahil sa kanyang masamang panaginip. At ang tanging lunas lamang nito ay ang awit ng ibong Adarna. Mailap ang ibon na ito, kaya gabi lamang lumalagi sa punong makinang, ang Piedras Platas na matatagpuan sa bundok Tabor. Matapos mabatid ang gamot sa sakit ng hari, ay kaagad inutusan ni Haring Fernando si Don Pedro upang maglakbay at hanapin ang ibong Adarna. Kaagad namang sumunod sa kanyang ama si Don Pedro. Sakay ang isang kabayo ay naglakbay siya sa loob ng 3 buwan upang marating ang bundok Tabor. Sa gitna ng kanyang paglalakbay ay hindi kinaya ng kanyang kabayo ang layo nito, kung kaya ito ay namatay. At siya'y naglakad na lamang upang may pagpatuloy ang paghahanap. Narating na nga ni Don Pedro ang bundok na hinahanap at ang punong kumikislap na tila isang diamante, ang Piedras Platas. Nahumaling si Don Pedro sa taglay na ganda ng puno at naisipan niyang magpahinga sa ilalim nito habang hinihintay ang pagdapo ng ibong Adarna. Maraming ibon ang nagdaan, subalit ni isa sa mga ito ay walang nagtangkang dumapo sa puno. Palalim na ang gabi, matinding pagkainip na ang nararamdaman ni Don Pedro, kasabay rin ito ay ang kanyang pagod mula sa paglalakbay, kaya napagpasyahan niyang umidlip. Tila isang tukso naman itong Adarna dahil sa pagtulog ni Don Pedro ay siya namang pagdating at pagdapo nito sa puno. Umawit ng 7 beses at nagbago ng kulay ng balahibo ang Adarna ng 7 ulit din. Pagkatapos ng kanyang pag-awit ay ugali nitong magbawas bago matulog sa sanga. Napatakan ng dumi nito si Don Pedro na kaagad ay naging batong buhay. Sa tagal ng pag-uwi ni Don Pedro, ang kaharian ng Berbanya ay puno ng pag-aalala. Dahil sa hindi pag-uwi ng panganay na anak sa Berbanya, ay inutusan ni Haring Fernando ang ikalawang anak na hanapin ng kapatid at iuwi ang ibong Adarna. Naglakbay si Don Diego sa loob ng 5 buwan. Dahil sa matinding pagod, ang kanyang kabayo ay namatay rin, subalit ipinagpatuloy niya ang paghahanap hanggang sa marating niya ang bundok Tabor. Nasilayan ni Don Diego ang ganda ng Piedras Platas. Mula sa dahon, sanga at ugat nito ay tila gintong kumikinang. Sa dami ng ibong nagdaan ay naging hiwaga sa prinsipe kung bakit ni isa sa mga ito ay walang dumadapo, bagkus ay sa ibang puno sila naglalagi. Nang lumalim na ang gabi ay sinubukang mamahinga ni Don Diego sa malaking bato na nasa ilalim ng Piedras Platas. Hindi pa nagtatagal sa pagkakaupo ang prinsipe ay siyang pagdating at pagdapo ng Adarna sa puno na pinayagpag ang kanyang pakpak. Pagkatapos ay sinimulang umawit ng Adarna. Sa lambing ng tinig nito ay nakatulog na ang prinsipe. Pagkatapos ng 7 awit at bihis ng Adarna ay nagbawas ito at si Don Diegong mahinding ang tulog ay natapunan sa ulo. Katulad ng kanyang kapatid, si Don Diego ay kaagad na naging bato. Nagmistulang puntod ang 2 magkatabing bato na nasa ilalim ng puno. Nainip sa paghihintay ang kaharian sa pag-uwi ng 2 prinsipe. Hindi mapalagay si Haring Fernando na naging dahilan ng paglala ng kanyang sakit. Gustuhin man ng hari na ipadala si Don Juan ay natatakot din siyang baka ito ay hindi na rin makabalik. Si Don Juan ay naghintay lamang ng utos mula sa kanyang ama, subalit ang kanyang puso ay nagdurusa sa nangyari sa kanyang mga kapatid, lalo pa nang lumubha ang karamdaman ng kanyang ama. Ayaw niyang mamatay ang kanyang ama, kung kaya't humingi na si Don Juan ng bendisyon sa kanyang mga magulang. Kung hindi siya pahihintulutan ng mga ito, ay aalis siya ng walang paalam. Malungkot na pinayagan ni Haring Fernando at Reyna Valeriana ang kanilang bunsong anak. Naglakbay si Don Juan na may baong 5 pirasong tinapay at walang kabayong dala. Nagdarasal siya sa tuwi-tuwi na sa Inang Birhen na ilayo sa lahat ng kapahamakan sa kanyang paglalakbay. Upang hindi magutom ang prinsipe, ay kumain siya ng 1 pirasong tinapay kada 1 buwan.
Narating niya ang bundok Tabor sa loob ng 4 na buwan at doon ay may nakitang isang matandang may sakit na ketong. Nanlimos ng makakain ang matanda kay Don Juan, kaagad na dinukot ng prinsipe ang natitirang isang tinapay at masayang inabot ito sa matanda. Abot langit ang saya ng matanda sa natanggap niyang biyaya, lubos-lubos ang pasasalamat nito sa prinsipe. Bilang kapalit sa pagtulong nito sa kanya, ay tinuro ng matanda na huwag mahuhumaling sa ganda ng punong kanyang makikita. Sa halip ay magtungo siya sa bahay na kanyang makikita malapit sa puno. Naroon ang taong magtuturo sa kanya kung paano mahuhuli ang adarna. Nagpatuloy si Don Juan sa kanyang paglalakbay hanggang sa tumambad sa kanya ang punong pagkaganda-ganda, isang punong ginto na kumikinang. Bago pa tuluyang mahumaling ang prinsipe sa nakikita, ay kanyang naalala ang bilin ng ermitanyo. Natanaw niya sa ibaba ang isang dampa kung saan niya matatagpuan ang ermitanyong binanggit ng leproso. Ibinahagi sa kanya ng ermitanyong ito ang mga kagamitang kakailanganin niya sa paghuli sa adarna. Ang labaha, 7 dayap, at ang mahiwagang tali. Binigyan din siya ng ermitanyo na punuin ng tubig ang bangang ibibigay nito at ibuhos sa 2 bato na makikita niya sa ilalim ng puno. Tinungo na nga ni Don Juan ang puno ng Piedras Platas. Matyaga siyang naghintay sa pagdating ng ibon. Matapos ang mahabang paghintay ay dumapo na nga ang pagod na ibon mula sa kanyang paglalakbay. Sinimulang umawit at magpalit ng balahibo ng 7 ulit ng adarna. Upang hindi makatulog sa bawat pag-awit ng adarna ay sinusugatan ni Don Juan ang kanyang sarili gamit ang labaha at pinipigaan niya ito ng dayap ng 7 ulit din. Nang makatulog na ang adarna ay saka ito sinunggaban ni Don Juan at ginapos gamit ang mahiwagang tali. Bago lisanin ng puno ay binuhos ni Don Juan ang tubig na laman ng banga sa 2 bato na nasa ilalim ng puno at kaagad bumalik ng buhay ang kanyang 2 kapatid.